Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. Kung wala ka namang pag-ibig ay walang kabuluhan. Pero kung tayo ay nag-aaway-away, tayo ay walang pagmamahalan, kanino kaya tayong alagad? Pag-ibig ng Panginoon sa atin ay unconditional love. Ang sino man na nakakaalam ng tama at hindi na ginagawa, siya ay nagkakasala sa Diyos. Ang pinakadakila ay ang pag-ibig ng Panginoon. Ngayon po ay panibagong buwan na naman. Buwan po tayo ng Agosto, panibagong tema, yung ating pong mapapakinggan na mensahe ng Panginoon. Ang ating pong tema ngayong buwan ay The Mark of a True Believer, Living in Harmony with Others. Ito po yung ito po yung pag sinabing mark, ito yung parang pagkakayanlan o tatak ng totoong mananampalataya na makikita dapat ito. Yung love, humility, integrity, forgiveness, patience, and kindness. Pero kulang pa to dahil nandun yung yung bunga ng banal na espiritu. 'Di ba? Sabi sa Galatians 5:22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, gentleness, meekness, and temperance. Against us there is no law. Yan po yun. Merong siyam na bunga ng Espiritu na dapat na makita sa atin. Kung totoo tayong mga mananampalataya. Nakikita ba sa atin yan? Ano ba nakikita doon sa siyam na yon? Meron ba? Meron? Sana meron, no? Sana yun ay pinapakita natin totoo. Totoo na ginagawa natin galing sa puso. Merap yung merap yung pakitang tao, di ba? Pinatawad na kita. Pero pag nakita mo, kumukulo dugo mo, di ba? Gusto mong gumante, gusto mong saksakin, no? Gusto mong di ba? Pero di ba yung meron pang tinatawag na humble. Humble raw siya. Di ba? Ayun pala, false humility. Humble naman ako eh. Di ba? Ayun pa. Integrity. Di ba? Pag ikaw ay nasa trabaho, pag walang boss mo, anong ginagawa mo kaya? O nagsiselfone ka lang. Wala naman si boss. Mag-ano mo na ako, mag-COC o kaya ano ba? Ano ba yung mga lalaro mo? Di ba? O kaya mag-ano mo na ako, Facebook. Di ba? O yung yung pagkapatawad. Totoo ko bang nagpapatawad tayo? Yung patience, yung kabutihan, maraming mga bunga ng mga espiritu na tatak ng isang manampalataya na dapat po makita sa atin. Kasi ito yung makakapagdala sa tao sa Panginoon. Amen ba? Kasi kung hindi ito nakikita sa atin, paano mo mahihikayat yung tatay mo, nanay mo, kapatid mo, kapitbahay mo, kung wala ito? Paano mo sila masasabi na, aliga, magsimba tayo? Kasi marami, punong-puno doon ng pagmamahalan, punong-puno doon ng pero wala naman sa buhay mo. Diba? Kaya, itong buwan na ito ay mabigyan po tayo ng paalala ng makita po talaga yung marka o tatak ng isang tunay na mananampalataya. Na may pamumuhay, pag sinabi yung harmony, yung para bang kung sa music, nagbe-blend sila. Diba? Hindi pwede yung kakanta kayo isa pag yung isa pag diba? Pag sa music ay iba yung hindi nagbe-blend, mahirap po pakinggan yun. Hindi mo kung ano ba yun, tenor, soprano, ano ba yun, diba? Kaya yan po yung mga kapatid. Kaya nawa ito pong mark na ito ay makita po sa mga buhay natin. Kaya nilinggo na tayo po lahat ay magsiyuko tayo pimanalangin panandali. Dakilang Ama, salamat po muli sa pagkakataong ito na kami ay yung dinala sa lugar na ito para magpuri, magsamba. Sabagat ito po yung sabi sa John 4:24, kayo po ay Espiritu, dapat kayong sampayin sa Espiritu at katotohanan. Patawarin mo kami kung mayroon man kaming kasalanan na nagawa sa iyo. Kayo po ang manguna sa aming pong mapapakinggan na mensahe. Alisin mo muna ang mga maaring gumulo sa aming isipan, kundi aming i-focus ang aming isipan, aming puso, ang aming sarili sa iyong salita sa umagang ito. Ito po ang kasama dalangin niya. Pasalamat sa Panginoon Jesus.
Amen. Ngayon pong, una pong topic natin ay love the greatest virtue. Bakit po ito ang sabihin pag-greatest, pinakadakila na katangian? Sapagkat ito pong katangian na ito po yung ginawa sa atin ng Diyos. Diba? Kung wala ito, wala po tayo dito ngayon. Diba? Wala tayo dito ngayon. Dahil tayo ay mga makasalanan. Pero dahil sa mahal tayo ng Panginoon, gumamit siya ng mga tao para tayo ay mabahaginan ng kanyang salita. Diba? Sabi sa Romans 3:23, lahat tayo ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero salamat sa John 3:16, na gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Sino man ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil po sa pag-ibig, pagmamahal sa atin ng Panginoon. Diba? Iba po pag umibig po ang Panginoon. Talagang wala siyang tinitingnan, wala siyang tinititigan, wala siyang tinitingnan na kondisyon pagdating po sa tinatawag na pagmamahal. Sa salita po ng Panginoon sa Biblia, meron pong apat na pag-ibig po na sinabi sa salita ng Panginoon. Ano ba yun? Sorry po parang. Ayan po, yan. Ito po yung biblical love na meron pong apat na yan sa salita ng Panginoon. Ito yung tinatawag na una. Ito yung family love, storge love. Sa Greek po ay storge. Ito ay ginagawa sa loob po ng tahanan. Yan, family love. Yung may pag-uusap, merong, sabihin, gumagawa ka ng pagmamahal sa loob ng tahanan. Pero ngayon po, napapasin natin, para bang kulang na ang pagmamahal sa loob ng tahanan. Bakit po? Kasi di ba yung pag-uwi mo, tulog na yung anak mo, pag-alis ka, tulog pa rin. Diba? Hindi ka nag-uusap. Diba? Kaya sa kainan, hindi na kayo nag-uusap. Wala nang pag-uusap. Diba? Parang wala na yung ano doon, yung tinatawag na pagmamahal ng isang mga magulang, mga pamilya po. Diba? Nang kukulang na. Diba? Makita natin na ano po nagiging dahilan. Diba? Dahil po dito, kita natin ay mga estudyante ngayon ay palala ng palala. Diba? May mabaril, may nambabaril, may nananaksak, ano pa. Hindi ko na, may nagsasabi, may bomba, diba, yung mga estudyante. Dahil yung kanilang mga, siguro hindi na nakikita yung pagmamahal sa loob ng tahanan. Hindi nila nadadama yung pagmamahal ng nanay nila, yung tatay nila, wala nang pag-uusap. Hindi kinukumusta, anak, kumusta ka na? Ano mo sa school ngayon? Ano yung mga mga assignment mo, ano mga pinagagawa mo? Diba? Tama ba ako? Tinatanong mo ba yung anak nyo kung kinakausap nyo ba yung mga anak nyo, mga magulang? Tinatanong nyo, sinong crush mo? May crush ka na ba? O, may niligawan ka na ba? Ang masakit, nay, nabuntis ako, o kaya, nay, nakabuntis ako. O, di ba? Ano magagawa mo? Wala ka na magagawa, nandun eh. Di ba? Kaya kailangan natin yung pagmamahal sa loob po ng tahanan. Sapat, mahirap po talaga pag itong itong karakter na to, ng pag-ibig sa pamilya ay mawala, ay talagang mahirap. Di ba? Tama ba? Hindi mo naman yung babalik. Pangalawa, yung eros. Ito yung romantic love na ginagawa lamang ng mag-asawa. Di ba? Mag-asawa lang gumagawa na ito. Hindi may asawa ka na, mag-aano ka pa ng iba. Hindi yung love another one. Hindi yun. Love another one. Hindi pwede. Love your husband. Sabi sa Ephesians 5:25. Love your husband. Di ba? Ibigin mo ang iyong asawa. Love your wife, your husband. Pangatlo, ito yung philia o phileo. Ito yung brotherly love. Ito po sa loob ng iglesia. Yan. Mahal mo ba yung katabi mo? Para isa lang Iyo hindi mahal no? Nandito na naman to. Makakasawa yung mukha nito. Katabi ko na naman. Ano kaya ang to? Gagawin na sa akin.
Baka hiraman ako nito. May mga meron ka dyan, pero muna. Di ba? Eh po yung brotherly love, di ba? Hindi natin maabusuhin. Kasi meron pag ang brotherly love abusuhin mo. Di ba? Di ba? Mahirap po. Dapat talaga ipakita natin yung tunay na pag-ibig sa kapatid. Hindi yung plastic. Totoo yung pag-ibig natin. Mahal kita kapatid kahit ganun ka. Kasi ganun ka na talaga eh. Di ba? Pero ipagpapray mo pa rin na mabago yung kapatid mo sa Panginoon. Wala imposible sa Panginoon. Ito matawa kayo. Di ba? Ito po yung brotherly love talaga dapat po makita sa atin. Sabagat ang pag-ibig ay hindi lang sa pamilya, sa mag-asawa, sa ating bawat isa. At higit sa lahat, itong agape. Yung pag-ibig ng Diyos na walang kondisyon. Hindi siya nanghihingi ng kondisyon, mahal kita, sino ka man. Di ba? Parang pelikula, no? Parang pelikula ni Robin yun, ah. Mahal kita maging sino ka man. Suko na nga ako sa iyo, eh. Parang ganun yung ano niya, eh. Yung ano ni Robin Padilla, di ba? Tama ba? Di ba? Ito po yung ano, sabi sa 1 Corinthians 13:13. Samantala na natili ang tatlong ito, ang panampalataya, pag-asa, at pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ayan. Diba? Kaya nga sabi niya, sino ba nagsabi? Si Pularante ba nagsabi nun? Pag-ibig, pumasok kanino man. Hahamakin ang lahat. Diba? Makamit ka lamang dahil sa pag-ibig. Diba? Yan po yun eh. Pag ang pag-ibig talaga. Pero ang pag-ibig ng Panginoon sa atin ay unconditional love. Walang kondisyon. Mahal ka ng Panginoon, ano man ang kalagayan mo, ano man ang itsura mo, kung man ay may ipe, may buhok, o walang buhok, mahal tayo ng Panginoon. Kaya yung sabi niya, ang pinakadakila ay ang pag-ibig ng Panginoon. Bakit po kaya? Unang-una po, dahil ito ay walang hanggan. Walang katapusan. Di ba? Hindi katulad natin sa mag-asawa na habang tumatagal dapat di ba tumatamis. Kaso habang tumatagal, tumatabang, umaasim, ano ba nagiging pumapait ba o ano, di ko alam eh. Di ba? Ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Sabi diyan, 1 Corinthians 13:8, matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika at lilipas ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Walang hanggan ang pag-ibig ng Diyos. Amen ba? Pero hindi katulad sa tao, natatapos, may katapusan. Hindi na kita mahal. Kasi nagbago ka na. Dati ganito ginagawa mo, wala nang tamis. Diba? Pero ang Panginoon, sabi kay Jeremiah 31 verse 3, ang Panginoon ay nagpakita sa kanya mula sa malayo. Inibig kita ng isang walang hanggang pag-ibig, kaya't ipinagpatuloy ko ang aking kagandahang loob sa iyo. Yan po tayo kakamahal ng Panginoon. Diba? Sa Israel, ganun yung kamahal ng Panginoon. Di ba? Kahit gaanong katigas ng bansang Israel, di ba? Malala nyo sa nang nilabas sila sa Egypt, di ba? Anong puro ang ginagawa nila? Puro reklamo. Dinala mo ba kami dito para mamatay? Pero dun sa Egypt, ang ganda ng buhay namin dun. Pinapakain sila, pero pinapahirapan sila. Yung kinakain nila, pinaghihirapan nila. Pero dito, ibinibigay na ng Panginoon sa kanila, di ba? Hinuhulog lang. Ano yung mga hinulog sa kanila? Mana. Di ba? Yung mana, hindi yung kayamanan yun, ha? Yun ay tinapay. Di ba? Ano pa? Yung pugo o quail. Binigyan sila noon ng Panginoon. Tapos, paggabi, meron silang ilaw. Pagtanghali, meron silang lilim. Di ba? Ganong sila kamahal ng Panginoon. Sa kabila na sila ay matigas ang ulo. Katulad natin. Agree ba kayo? Di ba? Ilang beses tayong sinasabihan ng Panginoon na sundin natin siya, pero patuloy tayong sumusuway. Di ba? Paano ba tayo sumusuway sa Panginoon?
Di ba sabi nga sa Santiago 4:17, "Datapot ang sino man na nakakaalam ng tama at hindi na ginagawa, siya ay nagkakasala sa Diyos." Di ba? Alam mong tama manalangin, alam mong tamang magbasa ng Bible, alam mong tamang mag-share, gumawa ng kabutihan, pero hindi mo ginagawa, tayo ay nagkakasala sa Panginoon. Amen ba? Nagkakasala tayo sa Panginoon. Kaya, ang Panginoon ay mahal pa rin niya tayo. Tayo po ay lumapit sa Kanya, humingi tayo ng tawad sa Panginoon, tayo papatawarin niya. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Ang pag-ibig niya ay walang katapusan, walang maliw, hindi nagtatapos, mahal niya tayo. Yan po ang pagmamahal ng Panginoon. Kaya ito ang dahilan kung bakit ito ay pinakadakila na katangian. Pangalawa, ito ay katangian ng Diyos. Sabi sa 1 John 4:8, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Diba? Kaya ito po isa sa mga katangian ng Panginoon na talagang pinakita niya, pinadama niya ang kanyang pag-ibig sa atin. Nang binigay niya yung kanyang buktong na anak na si Jesus. Diba? Yan ang pag-ibig niya. Kaisa-isang anak, binigay pa niya. Tayo kaya, mabibigay ba natin yon? Isa na lang, bibigay mo pa? Magagawa mo ba yun? Magagawa ba natin yung mga kapatid? Ano iisipin mo? Isa na lang ito, bibigay ko pa? Kawawa naman ako. Pero ang Panginoon, ibinigay niya dahil mahal niya. Sapagkat meron pong sacrificial love na tinatawag. Sakripisyo na pag-ibig, na pagmamahal. Tayo ba handang magsakripisyo sa Panginoon, para sa Panginoon? Mag-iisip kayo, no? Diba? Isa na lang, bibigay niyo pa, no? Pero ang Panginoon, hindi siya nagdamot sa atin. Hindi niya pinagdamot. Hindi niya pinagkait, kundi ibinigay niya sa atin sapagkat tayo ay mahal niya. Na hindi katulad natin, para bang ano pa tayo, sapagkat hindi natin katangian ang pag-ibig. Ano ba katangian natin? Makasarili. Amen ba? Tayo po ay mga makasarili. Gusto natin sarili natin na nauuna. I, me, mine. Di ba? Parang kaya po natapon si Lucifer sa langit sapagkat gusto niyang taasan ng Diyos. Di ba? Gusto niyang higitan ng Diyos. Kaya tinapon siya sa lupa. Dati, ang ganda ng kalagayan niya, nang tinapon siya, dating pangalan niya Lucifer, ngayon ay Satanas na. Siya ngayon ay, dati nasa langit, siya ngayon ay pupunta na, saan? Sa impyerno. Gusto niyo ba doon? Ayaw niyo. Ako ayaw ko rin. Kaya salamat sa Panginoon, dahil sa pag-ibig niya sa atin, ayaw niya tayo mapunta doon. Sapagat ang impyerno po mga kapatid ay hindi po ginawa para sa tao. Ginawa yung para kay Satanas at sa kanyang mga kampon, yung kanyang mga alipores. Tingnan niyo nga kung may katabi kayong alipores niya. Tingnan niyo nga. Nanunukso kasi nanggugulo yan, nanggugulo. Ang katangian niya manggulo, di ba? Yan po yun. Kaya sabi niya, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. Kaya kung tayo ay umiibig, sinasabi natin, mahal kita. Di ba? Mahal kita kapatid, ano man ang itsura mo, ganyan ka lang talaga pero mahal pa rin kita. Di ba? Kaya yan po yun. Mahal tayo ng Panginoon sapagkat ito ang kanyang katangian talaga yan. Katangian niya ang magmahal. Hindi ang maging makasarili. Kasi kung siya ay makasarili, sige, hayaan ko na yung mga tao mapunta sa impyerno. Bahala sila, gusto na naman nila yan eh. Kung yung babalikan yung story sa Garden of Eden, balikan natin. Diba? Ano nangyari doon kay Eva at Adan? Diba? Una, ang gandang relasyon na sa Panginoon eh. Diba? Ang ganda, yung kumakain. Parang na sila, ang gawain nila kain tulog. Diba? Kain tulog lang sila doon eh. Diba? Makakain nila lahat makakain nila lahat. Pero ano po nangyari? Sila po lumabag sa utos ng Panginoon. Ang sabi kay Adan, pwede niyong kainin lahat yan. Wag lang isang puno na yan nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at masama.
Pero si Eva, dahil sa kanyang curiosity, dahil nakita niya maganda eh. Kasi hindi ka naman pwede umakit sa pangit eh. Pwede ka umakit sa pangit. Di ba hindi? Maganda. Maganda sa paningin. Ano pa? Siguro masarap yan. Pangatlo, sabi ni ano doon, sabi kasi na nag-uusap sila ng ahas. Totoo bang sinabi ng Diyos na pag ito ay kinain niyo mamamatay kayo? Para binago yung question. Ha? At nang kinain na ni Eva yung bunga na yon, binigyan niya rin yung kanyang. Sino binigyan niya? Si Adan. Si Adan naman, hindi nagtanong, ano yan? Saan galing yan? Saan mo kinuha yan? Kundi ang ginawa ni Adan, sinubo kagad. Kaya nang pagkasubo nila, yun na. Nakita nila na sila pala ay kapwa walang pera, walang damit. Naku, walang damit sila. Ngayon, nakita nila yung wala silang damit. Kaya nagtago sila, tapos isang araw, sila ay inaharap ng Diyos. Pero, hindi naman, alam naman ng Diyos yun eh. Ang lang doon, pinuntahan sila ng Diyos at tinanong, nasaan kayo? Sabi ni Adan, nagtatago po kami. Bakit kayo nagtatago? Dahil kami po ay hubad. Sino yung sabi sa inyong hubad? O, doon na. Doon na lumabas at dahil doon, gumawa sila ng kanilang damit na galing sa SM. Galing sa dahon. Wala pang SM noon. Galing sa dahon lang. Pangsamantala. Dahil ang dahon, hindi naman tumatagal ang dahon eh. Di ba nalalanta yun? Kaya ang ginawa ng Panginoon, siya po ay nagpatay ng hayop. Ng hayop, at yung balat ng hayop, ang ginawa ng Diyos na damit nila. May ginawa pong sacrifice para po sa kanilang kasalanan. Sa magitan ng hayop. Dahil sila ay mahal ng Panginoon. Pero sa kabila na sila po ay mahal ng Diyos, yung kanilang ginawa na kasalanan ay merong consequence. Sila ay pinalayas sa garden ng Eden. At pinabantayan ng Diyos yung Eden sa mga anghel. Sila po ngayon ay bana. Hindi na sila pwedeng pumasok doon. Kasi baka makain nila yung puno ng tree of good and knowledge. Baka mamakain nila yon. Kaya yun po yun. Kaya yan po yung ganong kamahal tayo ng Panginoon na pinadala niya ang kanyang buktong na ng Jesus para sa ating kaligtasan. Kaya salamat dahil doon ay nandito tayo ngayon. Pangatlo na dahilan kung bakit pinakadakila ang pag-ibig ng Diyos. Unang-una, makita natin ito ay walang hanggan. Pangalawa, ito ay katangian ng Diyos. Pangatlo, last. Ito po ay buhay na nagbibigay halaga. Bakit po nasabi? Sabagat sabi diyan, kahit meron kang talino, panampalatayang maglipat ng bundok o mag-alay ng katawan, kung wala kang pag-ibig, ikaw ay walang kabuluhan. Di ba? Kung ikaw may matalino ka, kung ikaw man ay maraming alam na language, kamukha ni Jose Rizal, o meron ka mang panampalataya na maglipat ng bundok o mag-alay ng katawan, kung wala ka namang pag-ibig, ay walang kabuluhan. Amen ba? Wala kang kabuluhan kung wala kang pag-ibig. Diba? Kaya yan po yun. Na katangiang ito, dahil po ito, bakit ito pinakadakila? Sapagkat ito ay nagbibigay ng halaga. Dahil walang halaga, kung ang isang bagay ay ginagawa mo na walang pag-ibig, napipilitan ka lang. Dumating ba sa buhay nyo gano'n, gumagawa ka ng isang bagay na para bang for the sake lang na matapos, for the sake lang na, kahit sa asawa mo, ginagawa mo sa asawa mo yun dahil mahal mo siya, o dahil gusto mo lang gawin, dahil parang ma-please mo lang siya. Ginagawa mo yun dahil mahal mo ang asawa mo. Ginagawa natin ang paglilingkod sa Panginoon sapagkat mahal natin ang Panginoon. Diba? Meron pong gumawa na walang pag-ibig.
Dapat may pag-ibig lagi pag tayo gumagawa sa Panginoon. Kasi alam ng Panginoon kung tunay yung ating ginagawa, kung totoo bang tayo ay merong malasakit. Ano ang ating dito? Bakit pinakadakila ang nakatangian ng pag-ibig? Bakit ito ay walang hanggan? Ito ay katangian ng Diyos at buhay na nagbibigay halaga. Aplikasyon. Ito po ay inutos ng Panginoon sa atin. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalang kayo kung paano ko kayo minahal. Gayon din naman, magmahalang kayo. Ito yung utos niya na tayo po yung magmahalan. Hindi magkagatan. Hindi naman tayo mga hayop para magkagatan, di ba? Tayo po yung magmahalan. Sapagkat bakit po? Ito yung patunay na tayo ay kanyang mga alagad kung tayo ay may pagmamahal sa isa't isa. Ito yung mark natin. Ito yung ating tatak na bilang alagad niya, meron tayong pagmamahal sa isa't isa. Diba? Pag makita ng mga tao na tayo nagmamahalan, ayan nga, tunay na, alagad ni Kristo yan, alagad ng Panginoon yan. Pero kung tayo ay nag-aaway-away, tayo ay walang pagmamahalan, kanino kaya tayong alagad? Ha? Diba? Yun po yun. Yan po ang utos ng Panginoon sa atin, na tayo po ay magmahal sa Panginoon. Diba sabi nga sa 1 John, hindi ko na malala yun na 1 John, 3:18, sabi doon, na pag tayo magmahal, hindi lang sa salita, kundi sa gawa at katotohanan. Yun po ang sabi doon. Ano pong tanong natin dito, mga kapatid? Ano ang natutunan ko sa mensahe ngayon at gaano ko kamahal ang Diyos? Ano ang ating natutunan? Ating natutunan na ang pag-ibig ng Diyos, kung bakit pinakadakila, nakatangian, sapag ito ay una, walang hanggan. Pangalawa, anong pangalawa? Katangian ng Diyos. Pangatlo, ito ay buhay na nagbibigay na halaga. Bagat kung wala kang pag-ibig, kung man ay matalino, kung ano man ang mo, mayaman ka man, kung wala kang pag-ibig, ay walang kabuluhan. Diba? Kaya yan po yung, gaano ko kamahal ang Diyos? Kayo po ang makakasagot niyan. Diba? Pag sinabi sa doon, na ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong kaluluwa, ibigin mo ang Panginoon. Yan po yun. Pagmamahal ng Diyos sa atin ay walang hanggan, walang katapusan. Nawa ang pag-ibig na to ay talagang magawa natin. Sapagkat ito po ang bunga, isa sa mga pinakaunang bunga ng Banal na Espiritu, ang pag-ibig. Bago yung joy, bago yung patience, bago yung long suffering, gentleness, kindness, goodness, faith, and temperance. Yun yung patient, temperance. Yung pag sinabing temperance, ito yung self-control. Diba? Mahirap ito yung karakter na talagang mahirap paglabanan. Lalo sa mga driver. Di ba? Yung mga nakakat ka, di ba? Self-control na dapat magpigil tayo. Tayo po yung manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong mensahe sa umagang ito. Nalaman po namin ang isa sa mga mark ng isang tunay na mananampalataya para makapamuhay na mayroong harmony sa bawat isa. Ito po yung pag-ibig na kung saan ang pag-ibig na walang kondisyon na inyong pinadama sa amin. Kami inyong gabayan, kami inyong tulungan na ang pag-ibig na ito ay aming magawa. Higit sa inyo, sa aming kapwa, sapagat ito po ang dahilan, ito po ang patunay na kami ay yung mga alagad. Kaya tulungan mo ka po, Panginoon, na kami umibig na walang pag-ibig, na wala pong anumang motibo kundi pag-ibig. Tunay na pag-ibig ang aming pong maipadama, maipakita sa inyo at sa aming mga kapwa. Ito po ang isang dalangin, maging sa mga nanonood. Salamat po na sila rin po ay napagpala sa iyong salita. Ito po ang aming dalangin sa Panginoon Jesus, sa patnubay ng Banal na Espiritu. Amen.